Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Formal nang nagsimula ang Nazareno 2026 at tiniyak ng kapulisan ang patuloy na pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mga dumadagsang deboto sa aktibidad. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Princess Syra Reyes. Bunga ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng pamunuan ng simbahan, lokal na pamahalang lungsod ng Maynila at ng kapulisan, naging mabilis at maayos ang paglabas ng andas mula sa Quirino Grandstand sa Ermita, Manila kaninang alas 4 ng madaling araw. Dahil sa pagdagsa ng mga deboto na taimtim na nagdarasal, naglalakad ng walang sapin at naghihintay ng pagkakataong makalapit sa karosa ng Poong Nazareno. Ayon sa mga tagapangasiwa, mahigpit na binabantayan ang galaw ng prosesyon upang maiwasan ang aksidente, lalo na sa mga bahaging may matinding siksikan. Nakaantabay sa paligid ng mga kapulisan, rescue teams, medical personnel at mga volunteer upang agad na tumulong sa mga debotong nahihilo o nangangailangan ng medikal na atensyon. Patuloy ang panawagan ng pamunuan sa mga deboto na pananatilihin ang disiplina. Iwasan ang pagtutulakan at sundin ang mga anunsyo mula sa mga marshal ng prosesyon. Pinapayuhan din ang lahat na uminom ng tubig at agad lumapit sa medical stations kung makaramdam ng pagkapagod o hilo. Sa haba ng ating preparasyon, sa dami po ng mga pagkilos na ginawa natin, ay wala na po tayong puwang para magkamali pa. Sabi nga natin, ito lang po ay magtatagumpay kung yung ating pong mga deboto ay makikisa sa ating mga panawagan. Nandiyan po yung mga pulis natin para bantayan, at saka yung iba nating mga ahensya ng gobyerno para bantayan lamang po yung kaayusan at kaligtasan po ng ating Nazareno 2026. Kaya nga po, patuloy natin pinapaalala sa kanila na sumunod po tayo sa panawagan ng simbahan. Itong panahon po na ito po yung panahon ng pagdinilay-nilay natin. Ipakita po natin yung ating mataas na antas po ng pananampalataya sa ating lumika. At hindi naman po ito isang araw lamang. Sabi nga, ang totoong deboto po ay nagsisimba, sumusunod sa batas, sumusunod sa mga alituntunin ng simbahan. At sabi nga po, pinapakita po talaga yung pagiging tinatawag natin Christ-like po. Yun po yung talagang totoong deboto. Samantala, nananatiling saradong ilang pangunahing kalsada na dinaraanan ng traslasyon at patuloy ang pagpapatupad ng traffic rerouting sa mga kalapit na lugar. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Princess Syra L. Reyes. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Reyes. Samantala, nakumpiska ng kapulisan ang tinatayang mahigit 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu matapos maaresto ang isang punong barangay sa ikinasang anti-illegal drug operation sa lalawigan ng Iloilo. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Riza Valencia. Sa patuloy at masigasig na kampanya laban sa iligal na droga, inaresto ng Iloilo Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit 6 ang isang punong barangay sa Barangay Kanawili, Haniway, Iloilo nito lamang ika-7 ng Enero taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Major Dadje de Lima, Officer in Charge ng PDU 6, katuwang ang Provincial Intelligence Unit at Haniway Municipal Police Station. Kinilala ang suspect na si alias Junjun, 51 taong gulang na itinuring ng mga kapulisan bilang high-value individual at residente ng nasabing lugar. Nasamsam mula sa suspect ang 6 na sachet ng hininalaang shabu, isang malaking heat-sealed transparent plastic sachet ng hininalaang pinatuyong dahon ng marijuana na tinatayang 8.2 gramo, by basmani at iba pang non-drug items. Sa kabuuan, nasamsam sa kanya ang humigit kumulang 410 gramo na pinaghihinalaang shabu na may tinatayang standard drug price na 2,788,000 pesos. Kasalukuyang nasa kusidiya ng pulisya ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Layunin ng kampanya ng PNP na labanan ng iligal na droga sa buong Western Visayas upang makalikha ng ligtas, maayos at drug-free na pamayanan. Mula dito sa Western Visayas, ako ang Police News Network Correspondent Patrolwoman Riza Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Valencia. Arestado ang top 4 most wanted person na may kasong murder matapos ang ikinasang operasyon ng Cebu City Police Office Station 8 sa isang ospital sa Cebu City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Hawak na ng kapulisan ng Cebu City ang suspect na top 4 most wanted person provincial level na may kasong murder matapos itong maaresto ng mga otoridad sa St. Vincent General Hospital, Jones Venue, Cebu City, noong 7 ng Enero ng taong kasalukuyan. Kinilala ng Police Captain Wilmer M. Castillo, Station Commander ng Police Station 8, Cebu City Police Office. Ang suspect na si alias Rolando, 48 anyos, na residente ng Purok 4, Barangay San Jose, Cebu City. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 11:20 ng umaga, nang namataan ng mga otoridad ang suspect sa isang ospital sa Cebu City. Agad na inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts ng murder na walang rekomendadong piyansa. Samantala, ang akusado ay kasulukuyang nakapiit at nakakonfine sa nasabing ospital bago ibalik ang nasabing warrant of arrest sa korte na pinagmulan nito. Ang matagumpay na pagka-aresto ng suspect ay patunay na Cebu City PNP ng kanilang mas pinaitin na pagpapatupad ng batas upang mapanatiling ligtas at payapa ang komunidad. Alinsunod sa direktiba ni Police Lieutenant General Jose Merencio Sr. Tates Jr., Acting Chief, Philippine National Police. Mula dito sa Cebu City, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Nananatiling naka-standby ang Police Regional Office 5 bilang paghahanda sa anumang posibleng emergency habang patuloy na nasa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Nakibalita dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Nananatiling naka-full alert at handang tumugon ang Pro 5 sa anumang posibleng epekto ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon na kasalukuyang nasa Alert Level 3. Sa pangunguna ni Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito N. Miranda, tiniyak ng Pro 5 na ang lahat ng tauhan, sasakyan at kagamitang pang-operasyon ay nakaantabay upang agad na makatulong sa mga apektadong komunidad at sa mga lokal na pamahalaan kung kinakailangan. Bilang
Bilang bahagi ng direktiba ni Police Brigadier General Miranda, aktibong tumulong ang mga tauhan ng Pro-5 sa DSWG Regional Office 5 sa pamamahagi ng mga relief goods sa mga pamilyang lumikas dahil sa pagtaas ng aktibidad ng bulkan sa lalawigan ng Albay. Kabilang sa mga pinamahaging tulong ang pagkain, inuming tubig at iba pang pangunahing pangangailangan upang matiyak ang agarang suporta sa mga bakwit. Samantala, ayon kay Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Noel Nunez, mahigpit na pinapatupad ang no entry policy sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Kasi doon sa ating border control, meron pa tayong deployed personnel doon sa mga evacuation center. So as of now, meron tayong 11 evacuation centers at minaman yan ng umaabot ng meron tayong umaabot tayo ng mga 187 personnel na andyan. So makikita natin dyan, meron din tayong mga female na police na nakadeploy doon na nagkikater naman ng services na pangangailangan ng mga kababaihan. So sila yung mga nakadeploy doon. So all in all, meron tayong more than 500 personnel na nakadeploy para dito sa ating situation. So kung sa katanungan na kung magdadagdag tayo, yes, magdadagdag tayo kung ginakailangan. Tiniyak din ni Colonel Nunez na handa ang kapulisan sakaling itaas pa ang Alert Level 4 ang estado ng bulkan. Sa hiwalay na aktibidad, personal na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang evacuation center sa San Jose Elementary School sa Malilipot, Albay kung saan namahagi siya ng mga family food pack sa mga residenteng lumikas mula sa loob ng 6 km permanent danger zone. Kasama niya sa pagbisita sina Albay Governor Noel Rosal, Malilipot Mayor Zenon Volante, 1st District Representative Crisel Lagman at iba pang opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa kasulukuyan, nasa 399 families na binubuo ng 1,466 na individual ang pansamantalang nananatili sa naturang evacuation center. Patuloy namang pinaalahanan ng Pro-5 ang publiko na manatiling alerto, maghanda ng mga emergency kit at sumunod sa mga abiso at kautusan ng pamahalaan, lalo na sa kung kinakailangan ang agarang paglikas para sa kaligtasan ng lahat. Mula dito sa Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Bert Culito P. Luvendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ang balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Luvendino Jr. At para sa ating huling balita, arestado ang 2 sospek matapos maaktuhang nagbebenta ng peking sigarilyo sa ikinasang operasyon ng kapulisan sa Aritao, Nueva Vizcaya. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrol Woman Rachel Ledesma. 2 suspek ang nasabat ng mga kapulisan sa isang operasyon na isinagawa noong ika-6 ng Enero taong kasalukuyan sa Aritao, Nueva Vizcaya na nagresulta sa pagkakumpiska ng mga pekeng sigarilyo. Kinilala ang mga naaresto bilang sina alias Nes, 48 taong gulang at alias Michelle, 55 taong gulang, kapwa business owners at residente ng sabing bayan. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsanib na pwersa ng 2nd Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company, Aritao Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office. Matapos makatanggap ng impormasyon ukol sa iligal na pagbebenta ng pekeng sigarilyo. Ayon pa sa ulat, ang mga nasabing sigarilyo ay binebenta sa mas mababang halaga kumpara sa mga lehitimong produkto. Tinatayang nasa 260 rims ng iba't ibang klase ng pekeng sigarilyo na tinatayang aabot sa mahigit 106,000 piso ang halaga. Ang mga nakuhang ebidensya ng kapulisan. Ang mga suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Aritao Police Station para sa kaukulang disposisyon at karagdagang beripikasyon at mahaharap sa kasong RA 8293. Samantalang muling nanawagan si Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., Regional Director ng Police Regional Office 2, sa lahat ng patuloy na nagbebenta ng mga pekeng sigarilyo na hindi titigil ang kapulisan na hulihin ang mga lumalabag nito alinsunod sa pinalakas sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation at focus agenda ni Acting Chief PNP. Sa tulong ng ating mga mamamayan at sa walang humpay na operasyon ng ating kapulisan, tiwala tayo na ang taong 2026 ay magiging mas payapa at mas ligtas
Ang patuloy na kooperasyon at malasakit ng ating mga kababayan ay mahalagang sandigan upang maagap na masabat at mapanagot ang mga lumalabag sa batas, sa Adi Police Brigadier General Marilag Jr. Dagdag pa niya, hindi titigil ang kapulisan hanggat hindi nahuhuli at napapanagot ang mga nasa likod ng mga ganitong uri ng illegal na pagbebenta ng pekeng sigarilyo sa buong lambak ng Cagayan. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.